Welcome sa Bossing Movie Recaps. Ngayon, ibubuod ko sa inyo ang 2025 action thriller movie na pinamagatang Nagsimula ang pelikula sa isang habulan ng pulis at isang truck, pero hindi tumitigil ang mga sakay nito kahit paulit-ulit silang pinapahinto. Dahil hindi sila sumunod sa utos, pinaputukan na sila ng mga pulis. Sumagot naman ang sakay ng truck sa kakaibang paraan, ibinata nila ang washing machine sa kalsada, at tinamaan nito ang sasakyan ng pulis, at napuruhan si Detective Cortez, kaya huminto ang mga pulis sa paghabol at agad tumawag ng tulong. Samantala, si Detective Patrick Walker ay kasalukuyang namimili ng regalo para sa anak niyang 6 na taong gulang. At kasabay nito, sa balita naman, ibinasura na ang kaso ng isang politiko na nagngangalang Lawrence Beaumont. Pagkatapos nito, tumawag si Walker sa asawa niya para ibalita ang regalo, pero hindi ito natuwa at sinabing ayaw niya ng perang galing sa masama. Gusto lang naman sana ni Walker kausapin ang anak nila, pero naputol ang usapan nang may marinig siyang kaguluhan sa paligid. Dito, sinabihan niya ang partner niya na hindi nila trabaho ang kasong iyon kaya dapat itigil na niya ito. Habang nangyayari iyon, sa isang bodega naman ay naroon sina Charlie at Mia na kasalukuyang ibebenta ang nanakaw nilang pulbos. Pumasok sina Charlie at Mia sa loob habang ang dalawa pa nilang kasama ay nagbabantay sa labas, nang biglang may dumating na sasakyan at lumabas ang mga lalaking may suot na hockey mask. Agad nilang sinabihan na umalis na ang matandang lalaki na nagngangalang Ching na agad namang sumunod, kasabay din nito, bigla namang nakatanggap din ng tawag si Mia mula sa mga kasama sa labas na sinabi ring umalis na siya. Sakto ring biglang nagkaroon ng token. Sa kabilang banda, nakatanggap ng emergency call sina Walker at ang partner niyang si Ellie kaya agad silang nagtungo sa lugar ng krimen. Pagdating nila, madugo ang eksena. Sinubukan namang buuin ni Walker sa isip ang nangyari, pero pinutol ito ng isang opisyal upang ibalita ang nangyari sa kaibigan nitong si Detective Cortez. Pinakita naman ni Ellie ang video ng mga suspect kay Walker, ngunit sinabi ni Walker na hindi niya kilala ang mga suspect na ito, at napansin niya ring pistol lamang ang dala ng mga salarin, pero ang mga katawan sa paligid ay mukhang ginamitan ng assault rifles. Pero, sinabi niya ring baka may nakatakas na isang bantay na asyanong lalaki at agad ipinag-utos ni Walker na i-check lahat ng ICU ng mga ospital at balitaan siya kung meron silang mahanap. Pagkatapos nito, dumiretso siya kay Lawrence Beaumont na nagpasalamat sa kanya dahil sa pagkakaabswelto nito sa kaso na itinuturing niyang malaking utang na loob kay Walker. Ngunit sinabi naman ni Walker na sa ngayon ay sangkot sa kaso ang anak ni Beaumont na si Charlie. Gusto naman ni Beaumont na ayusin niya ito, pero tumanggi si Walker dahil gusto na niyang tapusin ang koneksyon nila sa kanya. Ngunit, pinaalala naman ni Beaumont ang sekreto ni Walker sa kanya, kaya walang nagawa si Walker kundi resolbahin ito pero sa kondisyon na ito na ang huling pabor na gagawin niya para kay Beaumont. Samantala, sumugod ang nanay ni Sufong kay Ching. Ito ang kapatid niyang si Clarice para alamin kung sino ang pumatay sa anak niya sabay humugat ng baril at agad pinatumba ang mga bantay sa paligid ng kuya niyang si Ching. Sinabi naman ni Ching kay Clarice na ang pumatay kay Sue ay ang anak ni Beaumont, isang makapangyarihang tao, kaya hindi madaling kalabanin ito. Sa kasalukuyan, si Walker naman ay natrace ang nakatakas na bantay sa isang klinik. At doon, pinilit niyang magsalita ang lalaki habang isinasalin sa Ingles ng doktor ang sinasabi nito. Dito nga ay inihayag ng doorman na 3 lalaking may hockey mask ang umatake sa kanila. Nagalit naman si Walker sa doktor, dahil dapat daw ay tinawagan niya agad si Walker nang dumating ang tumakas na bantay. Ngunit, pag-alis ni Walker, dahil ayaw ng doktor na mabuko siya bilang isang police informant, ay agad niyang itinumba ang bantay. Pagbalik ni Walker sa ospital para bisitahin si Cortez, ay nakasalubong niya ang ilang kapwa pulis. Dito, sinabi nila sa kanya na si Charlie nga ang pangunahing sospek sa mga krimen, kabilang na ang truck na hinabol nila. Mabigat na balita ito kay Walker, dahil nangako siya sa ama ni Charlie na dadalhin niya ito sa kanya. Sa loob ng ospital, kinausap niya si Angie, asawa ni Cortez, na nagkwento ng magdiliryo si Cortez habang wala siyang malay, tungkol sa isang kasalanang kinabibilangan nila. Dito naalala ni Walker ang ginawa nila ni Cortez,
Vincent, Jay, at Hayes na nasangkot sa pagnanakaw, at nang madiskubreng nilang pulis ang biktima, binaril ito ni Vincent para walang ebidensya. Samantala, si Mia naman ay pinoproseso ang kanyang passport para sa kanila ni Charlie, sa tulong ng tiyuhin niyang si Raul. Pinayuhan siya ni Raul na mas ligtas sana kung si Mia na lamang ang aalis, dahil si Charlie naman ay may mayamang ama na kayang siyang protektahan, pero ayaw naman ni Mia na iwan si Charlie. Kaya sumagot na lamang ang kanyang tiyuhin na tatawagan na lang siya pag natapos na ang passport. Samantala, nabalitaan ni Walker mula sa katrabaho na tinanggal siya sa kaso matapos niyang itangging kilala niya si Charlie. Dito, tinanong niya si Ellie tungkol kay Mia, at nalaman niyang nagtatrabaho ito sa junkyard ni Raul. Sa kabilang banda, sa gitna ng traffic, sinalakay ng mga armadong goons si Beaumont at itinumba ang lahat ng nasa paligid niya at sabay iniabot ang isang cellphone, at sa kabilang linya nga ay si Clarice at sinabing hahanapin niya ang anak ni Beaumont dahil pinatay nito ang kanyang anak. Samantala, dumiretso naman si Walker sa junkyard at inabutan si Raul. Dito ay nahuli niya itong itatago na sana ang passport ni Mia, na agad nitong kinuha pati na rin ang cellphone ni Raul at sabay sabing di makakaalis si Mia sa bansa nang wala ang tulong niya. Dito nga ay nag-text siya kay Mia at nagpanggap na si Raul para makipagkita sa kanya. Agad din siyang umalis bago pa man dumating ang iba pang pulis. Sa kabilang banda, kinausap ni Clarice ang isa sa mga kaibigan ni Charlie, at sinabi naman niya at ipinapaliwanag na wala siyang kinalaman sa nangyari. Dito nga ay pinaluhod siya ng mga triad at tinutukan ng baril. Nangako naman siya na tutulungan silang mahanap si Mia kapalit ng kaligtasan niya. Sa kasalukuyan, nabasa na ni Mia ang text at naghintay sa pinag-usapang lokasyon. Pagdating ni Walker, ipinakita niya ang passport ni Mia, nagtangka siyang tumakbo pero napigilan ito agad ni Walker at tinanong niya kung nasaan si Charlie at ang pinagtataguan nito. Kasabay nito, biglang dumating sina Vince, Jake, at Hayes. Napansin ito ni Mia at nakilala niya si Jake na ang isa sa mga naka-hockey mask na umatake sa warehouse at pumatay kay Sue. Dito, pinipilit na kinukuha ng tatlo si Mia bilang suspect, pero hindi pumayag si Walker. Sa gitna ng tensyon, dumating din ang mga miyembro ng triad na humahanap kay Mia. Gusto na sanang bumunot ni Walker para paputukan sila pero pinigilan siya ni Hayes. Nilapitan naman ni Vince ang mga triad para pakalmayin sila, pero sinaktan nila siya, at nagsimula nga ang isang kaguluhan. Kasabay naman nito, tumakas si Mia habang ang mga triad naman ay hinahabol siya. Gusto naman ni Walker na protektahan si Mia kaya sinundan niya agad ito at napasabak sa gulo. Habang nasa club, humarang ang ilang miyembro ng triad sa harap ni Mia, na agad na na-eliminate ni Walker. Si Mia naman ay lumaban din sa umatake sa kanya. Sinubukang naman dakpin ni Jake si Mia, pero nakipagbuno siya at nakawala kaagad pero nahulog sa first floor. Isang babae ang nagtangkang tapusin si Mia, na nakahandusay sa sahig pero bago pa niya magawa ito, bigla itong nabaril. Nang dumating naman sina Charlie at Raul, ay pinaputukan ni Walker ang tatlong pulis at sabay-sabay silang naipit sa patukan. Sinubukan naman ni Mia na tumakas gamit ang hagdan habang pinoprotektahan siya ni Walker. Nang magkaharap, sinabi ni Walker kay Charlie na ipinadala siya ng ama nito para tulungan siya. Sabay tutok ng baril kay Mia para mapasunod si Charlie. Sabay-sabay silang lumaban sa mga dumarating na kalaban habang patungo sa pintuan. Tinamaan naman si Charlie, kaya agad siyang inilayo ni Walker habang nagpatuloy ang gulo. Sina Vince, Jake, at Hayes ay sinubukang tumakas, pero nahuli si Hayes at napatay. Inakala nila Walker na ligtas na sila, pero biglang sumulpot ang mga pulis at sinigawan silang ibaba ang kanilang mga armas. Pinaliwanag naman ni Walker na pulis din siya, pero hindi sila pinakinggan. Bigla namang dumating sa likod ng mga pulis ang armadong triads at niretrat ang mga pulis, kaya napilitan sila Walker na bumalik sa club dala si Charlie. Sa kaguluhan, tinamaan si Raul, pero bago bumagsak, itinulak niya si Mia papasok sa loob at isinara ang pinto. Samantala, nakahanap ng ibang daan sina Walker, Mia at Charlie para makatakas. Agad din silang nakasakay sa kotse ni Walker kahit binabaril sila ng mga triad. Humabol naman ang dalawang kalabang pulis pero huli na. Habang papalayo,
Tinawagan ni Walker si Ellie para sabihing sangkot sina Vince, Jake, at Hayes sa mga krimeng nangyari. Nagmakaawa rin siyang puntahan niya si Cortez, baka raw siya ang susunod na targetin. Tama nga ang hinala niya. Andun nga si Ching sa ospital para patayin si Cortez. Nang dumating si Ellie sa hospital ay nakita nga niya sa security footage si Ching, kaya agad siyang nagbabala. Pero huli na, napatay na ni Ching sina Cortez at Angie. Dito na nga hinabol ni Ellie si Ching at nang mahuli, isinakay niya ito sa sasakyan. Samantala, nakarating na sila Walker sa safe house at agad na ginamot si Charlie. Di nagtagal, tinawagan niya si Beaumont pero di niya alam na si Clarice ang nasa kabilang linya at tuluyan niya nang nasabi ang address ng safe house nila. Samantala, nagpunta si Ellie sa bahay ni Walker para itanong ang kinaroroonan niya. Dito nga ay binanggit ng asawa ni Walker ang tungkol sa isang safe house. Sina Clarice at Beaumont naman ay nagtungo na sa address para kunin si Charlie. Bumalik naman si Ellie sa sasakyan at pinilit si Ching na makipagkita kina Vince at Jake. Pagdating sa tagpuan, tinutukan niya agad ang dalawa ng shotgun. Sa kabilang dako, naramdaman na ni Walker na may paparating na kalaban, kaya naghanda siya. Kasabay nito, kinausap niya sina Charlie at Mia na gusto nang umalis papunta sa ama ni Charlie. Pero bago pa man sila makaalis, binulaga sila ng mga triads na agad na nagpaulan ng bala, kaya agad silang bumalik sa bahay at nagkubli. Binigyan naman ni Walker ng baril ang dalawa para protektahan ang kanilang sarili. Umatake rin ang kalaban sa likuran ng bahay. Kaya tumakbo si Walker patungo doon. Dahil naubos na ang bala, gumamit na lang siya ng kutsilyo sa pakikipaglaban. Pero sa dami ng kalaban, nahuli sina Charlie at Mia. Nakipaglaban naman si Walker sa isa sa pinakamalakas na tauhan ng triad, at talagang hindi niya ito nakayanan, natalo siya at natabunan pa ng bahagi ng bubong. Nang akmang tatapusin na siya ng kalaban, binaril niya ito gamit ang isang spear gun, na agad na nagpatumba sa kalaban. Nang bumangon siya at lumingon sa labas, nakita niya sina Charlie at Mia na nakaluhod at tinututukan ng baril. At dun na nga siya tuluyang nawalan ng malay. Pagdating ni na Beaumont at Clarice, sinubukan ni Beaumont na kontrolin ang sitwasyon pero may ibang plano si Clarice. Iniabot niya ang baril kay Beaumont at sinabing dahil inagaw ni Charlie ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya, dapat niyang kunin ang pinakamamahal ni Charlie at ito ay si Mia. Ayaw ni Beaumont gawin ito, pero tinutukan siya ng baril, kaya napilitang siyang sundin ang utos ni Clarice. Itinutok niya ang baril kay Mia, pero biglang hamarang si Charlie sa harap niya at sinabi na kung papatayin niya si Mia, kailangan niya munang dumaan sa bangkay niya. Sakto namang dumating si Ellie habang hostage si Ching at ang dalawang pulis. Sa lengguaheng Chinese, ipinagtapat ni Ellie na hindi si Charlie ang pumatay kay Sue, at matagal nang nagsisinungaling si Ching kay Clarice. Nang malangat naman si Ellie, sinamantala ni Jake ang pagkakataon na atakihin si Ellie na tuluyang bumagsak sa lupa. Agad pumulot ng baril si Jake para patayin sina Charlie at Mia, pero si Beaumont ang samalo ng bala. Kasabay nito, gumapang naman si Walker papalapit sa kanila at kinuha ang baril, at tinangkang barilin si Vince, pero nakailag ito at kinuha ang baril mula sa tauhan niyang pulis. Nagsimula ang matinding sagupaan na nagresulta sa pagkaubos ng lahat ng bodyguard ni Clarice, at nang malaglag ang isang baril malapit kay Ching, binaril niya ang kapatid niya. Tinangkang barilin naman ni Ching si Vince habang may hawak na illegal na pulbos pero mabilis na nakabawi si Vince at pinaputukan siya. Pagkatapos nito, nagpaalam sina Charlie at Mia kay Beaumont na nasa huling hininga na. Tumakas naman si Vince dala ang pulbos, pero agad siyang sinundan ni Walker. Kasabay naman nito, naglalaban sina Ellie at Jake nang biglang sumulpot si Charlie at walang habas na pinaputukan si Jake na tuluyan ng bumagsak. Habang papatakas naman patungo sa tren si Vince, pinaputukan siya ni Walker dahilan upang matamba ito. Tinangkang i-blackmail ni Vince si Walker gamit ang mga maling ginawa nila, pero sumagot lamang si Walker na siya na lang ang natitirang buhay na nakakaalam ng lahat. Dito,
Napagtanto ni Vince na siya na ang susunod na itutumba kaya binaril niya si Walker, pero naunahan siya at sa isang iglap, bumagsak na si Vince. Dahil alam nilang hindi pa tapos ang banta sa kanila, tumakas sina Charlie at Mia. Pagkatapos nito, napagtanto na ni Walker na si Ellie nga ay tunay na mabuting pulis, kaya pinuri niya ito bago pa man siya arestuhin sa kanyang mga maling nagawa. At dun nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel, at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.